Mabilisang update tayo mga playoffs. Umawin po si Coach Leo Austria na hindi sila nakatulog matapos mangyari ang pagkatalo sa Game 1. At si Poy Eram, inaming sasailalim po siya sa x-ray ngayong araw para siguruhin kung ano yung nangyari sa kanyang tinamong injury. Inamin din po niya na masakit, namamaga at hindi niya mailakad ang kanyang paa. So tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Hindi na binigyan ng pagkakataon ng SMB ang TNT Tropang 5G na angkinin ng Game 2 sa semifinal series ng PBA Philippine Cup. Kasado ang grupo sa pangunguna ni Junmar Fajardo, ipinamalas din ni Don Troliano at Jeron Teng ang ngit-ngit sa naunsyaming panalo sa Game 1. Ang lahat ng yan ay ipinaliwanag ni Coach Leo Austria kasabay ang pag-amin na dinibdib nila ang pagkatalo sa Game 1. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Leo sa report ni Olmen Leyva ng PhilStat. Talagang hindi kami pinatulog nung Sunday pero wala naman kami magagawa kung hindi ang bumawi sa Game 2. Makikita naman sa body language ng player na they wanted to win. Malinaw po yan apektado silang lahat sa nangyari sa Game 1. Nasaktan sila sa mga pangyayari. Akala kasi nila nung time na yun, panalo na sila pero nagbago lahat sa isang palyadong dakdak ni Motau Tua. In short, nakabawi na sila ngayon. Nakabawi na sila kagabi, di ba? Nasa kanila na yung momentum ngayon kumpara nung bago magsimula yung Game 2. Sa body language na sinabi ni Coach Leo, makikita mo talaga sa kanila yon, lalo na kay Don Troliano, kay Jeron Teng, at syempre kay Chris Ross. Of course, lahat naman sila, di ba? Lahat ng SMB or lahat sa grupo ng SMB. Iba rin naman yung sundot ni Chris Ross kagabi, di ba? Kung napansin nyo, ganun na ganun din ang nangyari versus Ginebra. Kahit sa Game 1 nila versus TNT, ganun din ka-agresibo si Chris Ross. Pero sumandal talaga ng matindi si Coach Leo Austria kay Don Troliano sa dulo ng bakbakan. Iba yung kilos niya talaga kagabi. Parang gutom na gutom sa panalo talaga siya doon. Habang hindi naman pumutok yung mga key players ng TNT maliban kay Calvin Octana na maagang nagtala ng malaking numero, di ba? Nung huling minuto na ng bakbakan sa Game 2 ng PBA Philippine Cup, hindi na pumasok yung mga birada niya. Ganon din si RR Pugoy, nalimitahan na siya dito sa 6 points. Medyo kakaiba rin ang performance ni RR, di ba? Hindi siya ganito sa mga nagdaang bakbakan Ibig sabihin, maganda ang depensang nailatag ng SMB. Sa rebound, maaga pa lang malaki natin nila ng SMB sa ofensiba or yung offensive rebound. Yung offensive rebound na yon, natatranslate nila sa puntos. Pumapasok yung mga birada nila kaya hindi nakaporma ng matindi ang grupo ni Coach Chot Reyes kagabi. Kung pumutok ang SMB para kuhanin ng Game 2 ng kanilang serye, hindi naman sigurado kung kakayaning maglaro ni Poy Eram sa Game 3. Matatanda ang nasaktan ng sentro ng TNT Tropang 5G nang aksidente nitong mabagsakan ng paa ni Junmar Fajardo sa kaagahan ng third quarter ng bakbakan. At ayon sa kanyang pahayag, nakatakda siyang sumailalim sa x-ray ngayong araw. Narito ang kanyang pagbubunyag. Tutukan natin si Poy Eram sa report ni Justin Bacnis ng tiebreakertimes.com. Bukas ako magpapa-x-ray namamaga talaga, hindi ko siya maitapak sobrang sakit. Mabigat ang mga ka-playoffs kasi kagabi matapos siyang lumabas ng court, kitang-kita yung pananalasa ng SMB. Hindi kinaya ni Brandon Ganuelas Roser at Kelly Williams yung kanyang trabaho, yung dapat tatrabahuhin niya, di ba? Kaya kung sakali na hindi talaga siya magiging okay sa susunod na bakbakan sa Game 3, malaki ang magiging problema ni Coach Chot Reyes. Wala na sa kanilang hanay si Jason Castro at si Raynam Batak, di ba? Tapos may ganito na naman sila. Buti nakabalik si Pugoy at si Kelly Williams. Pero ang sisti kasi, katulad kagabi, hindi lahat ng oras puputok si Pugoy. Ganon din si Kelly Williams. Kagabi nakita din natin na kahit wala si Junmar, kaya ng SMB. Napalaki pa nila yung lamang, di ba? Medyo nakahabol lang ang grupo ni Coach Chot pero hindi rin nila kinayang maungusan ng kalidad ng laro ni Don Troliano na sobrang nanalasa sa dulo ng bakbakan. Katulad na sinabi natin, sinubukan ng TNT na padapay ng SMB pero hindi pumasok ang mga birada ni Calvin Octana. Lumamig na yung mga kamay niya sa mga huling minuto ng laban, di ba? Kahit anong pwesto niya sa tres, wala na hindi na pumapasok pero ang SMB patuloy lang sila doon at ang resulta, talo ang TNT. So big deal talaga kung hindi kakayanin ni Poy Eram na makapasok sa Game 3. So guys, maraming salamat.